Bago ang mensaheng iyon, ordinaryo at predictable ang buhay ko. Ako si Aling Nena, 68 taong gulang, nabubuhay mag-isa sa bahay na binili namin ng yumaong asawa ko, si Mang Roberto, mahigit 40 taon na ang nakakaraan. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Mang Roberto. Pero nakabuo na ako ng aking pang-araw-araw na gawain. Ang aking umaga ay nagsisimula sa kape, sa terasa pagiging volunteer sa library tuwing Martes at Huwebes, at ang lingguhang hapunan na niluluto ko para kay Benjo, ang nag-iisa kong anak, at sa kanyang asawa si Clara, kung kailan sila may oras na bihira na ngayon. Napansin ko ang mga pagbabago. Dati, tuwing ilang araw lang ay tatawag si Benjo para kumustahin ako. Tapos, naging lingguhan, tapos tuwing 2 linggo. Kapag tumatawag siya, naroon lagi si Clara sa background at ang mga usapan namin ay parang hindi natural, parang inieensayo. Tinatanong niya kung kumusta ako, pero hindi niya hinihintay ang tunay na sagot. "Ma, hindi kami makakarating ngayong linggo," naging paborito niyang sabihin. Gayunpaman, sinabi ko sa aking sarili na normal lang iyon. Siya ay 34 taong gulang, nagsisimula ng kanyang karera sa real estate. Si Clara naman ay nasa marketing. Busy sila. Ang mga batang mag-asawa ay kailangan ng kanilang sariling espasyo. Naalala ko nung ganun din ako, nahihirapan mamili sa pagitan ng mga magulang at ng pagiging independent. Pero dumating ang mga hiling. "Ma, pwede niyo po ba kaming tulungan sa down payment para sa bagong kotse? Mga 75,000 lang. Babayaran namin kayo." Sabi ko, "Oo." Ang life insurance ni Roberto at ang aming mga ipon ay nagbigay daan para matulungan ko sila. "Ma, pinipilay na kami ng student loan ni Clara. Pwede po bang tumulong kayo? Mga 100,000 siguro." Muli, sabi ko oo. Para saan pa ang pera kung hindi para sa anak ko? "Ma, nagre-renovate kami ng kusina. Kailangan ng contractor ng 150,000 upfront." Sa pagkakataong ito, nag-atubili ako. Mahigit 275,000 sa loob ng 6 na buwan ay tila malaki. Pero ang boses ni Benjo ay puno ng hirap, halos desperado. "Hindi kami hihingi kung hindi kami desperado. Ma, please." Kaya, inilipat ko ang pera. Pagkatapos noon, halos tumigil na ang mga tawag. 3 linggo ng katahimikan, tapos 4. Nang sa wakas ay tinawagan ko, si Clara ang sumagot sa telepono ni Benjo. "Busy po si Benjo, Aling Nena, tatawag siya ulit." Hindi siya tumawag. Doon ko na nagsimulang maramdaman. Yung malamig na kaba sa aking sikmura. Yung pakiramdam na may mali, pero ayaw mong aminin. Pinilit kong isantabi ang pakiramdam, nagbigay ng mga dahilan. Busy sila, stress sila, mahal pa rin nila ako. Tapos dumating ang Pasko ng pagkabuhay. "Hindi kami makakarating, Ma. Sa mga magulang ni Clara ang handa." "Sige na nga," sabi ko, nilunok ang aking pagkadismaya. "Baka pwede kaming magkaroon ng sariling selebrasyon kinabukasan. Tingnan natin." Hindi sila dumating, hindi sila tumawag. Nang i-text ko si Benjo, 2 araw siyang sumagot ng thumbs up emoji. Thumbs up sa kanyang ina. Nagpalipas ako ng Pasko ng pagkabuhay ng mag-isa, nagiinit ng biniling pabo at nanonood ng mga lumang pelikula. Sinabi ko sa sarili ko, isa lang itong holiday. Ang Pasko ay iba. Ang Pasko ay palaging espesyal para sa amin. Noong maliit pa si Benjo, nagpupuyat kami hanggang hating gabi para magdekorasyon ng puno. Kahit noong malaki na siya, lagi siyang umuuwi para sa Pasko. Naghanda ako ng ilang linggo. Bumili ako ng mga regalo, nagplano ng menu, ginawa ang paborito niyang cookies, mga snickerdoodles na may sobrang kanela. Nag-text ako sa kanya ng 2 beses para kumpirmahin kung darating siya. "Oo, Ma, darating kami." Napuno ako ng ginhawa. Tingnan mo nga naman, nag-aalala ako sa wala. Tapos, noong Martes ng umaga, dumating ang mensahe. "Huwag na ninyong asahan na darating kami ngayong Pasko. Pupunta kami sa mga magulang ni Clara. Mas mahalaga sila kaysa sa inyo." Binasa ko ito 3 beses, 4, 5. Mas mahalaga sila kaysa sa inyo. Hindi mas gugustuhin naming makasama sila o nangako kami sa mga magulang ni Clara, kundi isang direktang pahayag. Hindi ka mahalaga. Naupo ako sa aking mesa sa kusina, lumalamig ang kape ko, nakatitig sa mga salitang iyon.
Nanginginig ang mga kamay ko. Parang may humihigpit sa aking dibdib, parang may mga bakal na pumupulupot at humihigpit ng humihigpit. Sa loob ng 20 minuto, nakatitig lang ako sa aking telepono. Nailipad ng mga daliri ko ang keyboard ng 100 beses. Gusto ko siyang tawagan, humingi ng paliwanag, tanungin kung ano ang mali kong nagawa. Pero may pumigil sa akin. Isang alaala ni Mang Roberto noong malapit na siyang pumanaw nang dahil sa sakit ay naging prangka siya. Nena, sabi niya, ang mga tao, ipinapakita nila kung sino sila. Paniwalaan mo sila sa unang pagkakataon. Ipinakita lang sa akin ni Benjo kung sino talaga siya. Hindi ako umiyak, hindi ako tumawag, hindi ako nag-reply. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop, nag-login sa aking bank account, at tiningnan ang listahan ng mga account na binuksan ko para kay Benjo sa loob ng maraming taon. Yung savings account na dinadagdagan ko ng pera mula pa noong ipinanganak siya, yung investment account na inilaan namin ni Mang Roberto para sa kanyang kinabukasan, yung money market account na dinagdagan ko pa lang noong nakaraang taon. Matatag na ngayon ang aking mga daliri. Sinarado ko ang bawat isa. Lumabo ang mga numero sa screen ng aking computer. Kailangan kong kumurap ng ilang beses bago ko ito makita ng malinaw. P17,400,000. Ganyan kalaki ang naipon ko para kay Benjo sa loob ng 34 taon. Nagsimula kami ni Mang Roberto ng unang account noong ipinanganak si Benjo. 5,000 kada buwan, bawat buwan. Walang palya. Kahit mahirap ang pera, kahit kinailangan naming ipagpaliban ang aming sariling bakasyon o patagalin ang paggamit ng aming sasakyan ng isa pang taon, hindi namin pinalampas ang deposito. Para ito sa kanyang kinabukasan, sabi ni Mang Roberto noon. Kolehiyo, kasal, bahay, kung anuman ang kailangan niya. Nagpatuloy ako pagkatapos pumanaw ni Mang Roberto. Sa katunayan, dinagdagan ko pa ang mga deposito. Para saan pa ba ang gagastusin ko? Si Benjo ang nag-iisa kong anak, ang aking tanging pamilya. At ngayon, sa 3 click lang, inilipat ko ang bawat sentimo sa isang bagong account na ako lang ang may pangalan. Gumuhit muli ang aking kamay patungo sa mouse. P21,600,000, ngayon ay hindi na niya maaabot. Umupo ako sa aking upuan, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ginawa ko? Nag-buzz ang telepono ko. Text mula sa kapitbahay ko, si Aling Helen. Laro tayo ng tungit sa Huwebes, kailangan namin ng pang-4. Binaliwala ko ito, hindi ko pa iniisip ang mga laro ngayon. Sa halip, binuksan ko ang isang spreadsheet at sinimulang idokumento ang lahat. Bawat utang, bawat transfer, bawat pangako ng pagbabayad na hindi natupad. 75,000 para sa kotse, hindi na nabanggit muli. 100,000 para sa student loans, walang ideya kung nabayaran ba. 150,000 para sa renovation ng kusina. Hindi pa ako naimbitahan para makita ang natapos na kusina. 50,000 noong Abril na sinabi ni Benjo na para sa buwis. 60,000 noong Hunyo para sa mga gastusing medikal. Si Clara ay tila nakatanggap ng 350,000 sa loob ng 18 buwan. Wala kahit isa ang nabayaran, wala kahit isa ang kinilala, at hindi pa kasama dyan ang mga account na sinara ko lang. Iyon ay pera na hindi niya alam na nawala na sa kanya. Naramdaman ko ang pagkasuka. Hindi dahil sa perang kaya ko namang mawala, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Ang anak ko ay sistematikong ginagamit ako. Sadya. Gaano na katagal ito nangyayari? Naisip ba niyang bayaran ako o isa lang akong convenient na bank account na walang limitasyon at walang tanong? Naalala ko ang mukha ni Clara sa kasal ni Benjo, 5 taon na ang nakalipas. Napakabait niya noon, tinatawag akong mom, at sinasabi kung gaano siya kasaya na maging bahagi ng pamilya. Ngunit may isang sandali, isa lang, nang marinig ko siyang kausap ang kanyang kapatid. Ang yaman ni Benjo, alam mo, yung buong mana niya galing sa nanay niya. Noong una, binaliwala ko ito. Siyempre, sinabi ni Benjo sa kanyang nobya ang tungkol sa aming sitwasyon sa pananalapi. Normal lang yon, hindi ba? Ngayon, iba na ang pakiramdam, mas madilim. Tumayo ako, hindi matatag ang mga binti, at naglakad patungo sa bintana. Ang kalangitan ng Disyembre ay kulay abo at mabigat.
2 bahay ang layo, ang mga Henderson ay naglalagay na ng mga Christmas lights. Pasko. 3 araw na lang. Magpapalipas ako ng Pasko ng mag-isa dahil nagpasya ang anak ko na hindi ako mahalaga. Ang sakit ay tumama sa akin noon, matalas at biglaan. Hinawakan ko ang sil ng bintana, humihinga ng malalim. Ito ang anak ko, ang sanggol na inalagaan ko sa napakaraming gabing walang tulog. Ang batang ginamot ko, inalo at sinuportahan. Ang teenager na nagparamdam sa akin ng pagkabaliw, ngunit minahal ko ng buong puso. Ang lalaking nagsabi lang sa akin na hindi ako mahalaga. Dumating na rin ang mga luha, mainit at galit. Hinayaan ko itong dumaloy. Tumayo ako sa bintanang iyon at umiyak para sa anak na nawala sa akin. Kung siya ba ay talagang ang taong akala ko ay siya. Nang tumigil ang mga luha, iba na ang naramdaman ko. Mas walang laman. Pero mas malinaw din, hindi ko hahayaang sirain ako nito. Hindi ako magiging yung kaawa-awang ina na patuloy na nagbibigay habang ang kanyang anak ay patuloy na kumukuha. Pinalaki ko si Benjo na maging mas mabuti pa dito. Kung pinili niya ang landas na ito, problema niya iyon. Pero puprotektahan ko ang sarili ko. Pinunasan ko ang aking mukha at bumalik sa aking computer. Kailangan ko ng abogado, hindi lang basta abogado, kundi isang taong espesyalista sa batas pampamilya at estate planning. Kailangan ko rin ng dokumentasyon, bawat text message, bawat email, bawat bank statement na nagpapakita ng mga transfer. Bago mag-2:00 ng hating gabi, naayos ko na ang lahat sa isang folder sa aking desktop. Nakahanap ako ng 3 abogado na may magagandang review. Isinulat ko ang mga tanong na itatanong ko sa kanila. Nagsimula na rin akong gumawa ng bagong testamento dahil kung iniisip ni Benjo at Clara na isa lang akong walang magawa at matandang babae na kaya nilang manipulahin, magugulat sila. Nag-buzz muli ang telepono ko. Text mula kay Benjo. Malapit na kami. Tinitigan ko ang 3 salitang iyon. Malapit na kami. Pagkatapos ng sinabi niya. Ano ang ibig sabihin niyan? Tapos naintindihan ko. Hindi pa niya alam. Hindi niya alam na sinara ko ang mga account. Hindi niya alam na inilipat ko ang pera. Akala niya lahat ay pareho pa rin. Ngumiti ako, kaunti lang. Hayaan niya. Hayaan niyang dumating. Handa ako. Ang pagtulong ng abogado noong Miyerkules ng umaga, umupo ako sa opisina ni Attorney Patty Santos. Nasa 3 palapag ang kanyang opisina sa isang inayos na gusali sa downtown, na may malalaking bintana na nakaharap sa Main Street. Lahat tungkol dito ay nagsasabi ng kahusayan. Ang mga nakaayos na istante, ang mga nakapirmid na degree mula sa kilalang unibersidad, ang paraan ng kanyang pagtingin sa aking mga mata habang nakikipagkamay sa akin. Aling Nena, sabihin ninyo sa akin ang lahat, sabi niya. Binubuksan ang isang dilaw na legal pad. Ginawa ko. Inilahad ko sa kanya ang timeline. Ang pera, ang lumalayo na distansya, ang malupit na mensahe, ang mga account na sinara ko. Nakikinig si Attorney Patty nang hindi sumasagot, kumukuha ng mga tala ng mabilis at maayos. Nang matapos ako, tahimik siya sandali. Aling Nena, sabi niya sa wakas. Tama ang ginawa ninyo sa pagsasara ng mga account na yon, pero kailangan nating kumilos agad. Kung ang anak ninyo ay nag-access ng mga joint account, maaari niyang subukang ubusin ang iba pa bago ninyo maprotektahan ang mga ito. Bumagsak ang aking sikmura. Ano pang iba? Mayroon ba siyang pangalan sa anumang account? Credit card kung saan siya ay authorized user? May life insurance po ba kayo? Nakalista po ba siya bilang beneficiary? Opo, siya lang ang beneficiary. May isinulat si Atay Patty. Kailangan nating repasuhin ang inyong buong ari-arian ngayon din, kung maaari. Gusto kong makita ang bawat account, bawat insurance policy, bawat asset. Maibibigay ninyo ba sa akin ang mga dokumentong iyon? Dinala ko sila. Kinuha ko ang makapal na folder na inihanda ko kagabi. Mukhang humanga siya. Mahusay, gusto ko iyan. Sa susunod na oras, pinagdaanan namin ang lahat. Lumalalim ang ekspresyon ni Attorney Patty sa bawat pahina. Aling Nena, ito po ay financial exploitation. Sa legal na aspeto, dahil kusang loob ninyong ibinigay ang pera, mahirap itong ituring na elder abuse, pero malinaw ang pattern. Kayong mag-asawa ay sistematikong kumukuha ng inyong mga ari-arian. Maaari ko po bang mabawi ang pera? Malamang hindi po. Kailangan ninyong patunayan na ito ay utang,
hindi regalo. At mahirap iyon kung walang nakasulat na kasunduan. Ngunit maaari nating pigilan ang mga susunod na pagkalugi. Narito ang 3 agarang hakbang na irerekomenda ko. Binilang niya sa kanyang mga daliri. Una, baguhin ang inyong testamento. Tanggalin si Benjo bilang executive at beneficiary. Pumili ng iba, isang pinagkakatiwalaang kaibigan, isang charity, kahit sino maliban sa kanya. Pangalawa, bawiin ang lahat ng powers of attorney kung mayroon man kayong ibinigay. Siguraduhing wala siyang legal na autoridad sa inyong pananalapi o mga desisyong medikal. Pangatlo, idokumento ang lahat, bawat text, bawat tawag, bawat interaksyon mula ngayon. Kung siya ay magbanta, manggulo o subukang pilitin kayo, kailangan natin ng ebidensya. Naramdaman kong sumikip ang aking dibdib. Siya pa rin ang anak ko. Alam ko po, sabi ni Atay Sir Patty ng mahinahon. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa, Aling Nena. Ito ay tungkol sa proteksyon. May karapatan kayong panatilihin ang sa inyo. May karapatan kayong tratuhin ng may paggalang. Kung talagang nagmamalasakit si Benjo sa inyo, mauunawaan niya rin iyon sa kalaunan. Kung hindi niya tinapos ang pangungusap, hindi na kailangan. May isa pa po akong sasabihin, sabi ko ng mahina. Nag-text siya kagabi, sabi niya, malapit na kami. Iniisip ko po na plano niyang bumisita. Tumango si Ate Patty ng dahan-dahan. Malamang tinitingnan niya ang kanyang mga account. Kapag nalaman niyang sinarado na ang mga iyon, darating siya. Maghanda po kayo para sa pag-uusap na iyon, Aling Nena. Hindi ito magiging kaaya-aya. Ano po ang dapat kong sabihin? Ang totoo po, ipinapaliwanag ninyo ang inyong mga ari-arian. Nasasaktan kayo sa kanyang pag-uugali. Inaasahan ninyo ang paggalang. Higit pa dyan, hindi kayo nagkautang ng paliwanag sa kanya. At Aling Nena, tiningnan niya ako ng seryoso. Huwag ninyo siyang papasukin sa inyong bahay kung hindi kayo ligtas. Huwag kayong makipagkita ng mag-isa. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng kaibigan na kasama. Umalis ako sa opisina ni Attorney Patty na may makapal na pakete ng mga papeles at isang follow-up appointment para sa susunod na linggo. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagmamaneho ako pauwi. Gagawin ko na ba talaga ito? Dadalhin ko ang sarili kong anak sa korte? Ngunit anong pagpipilian ang iniwan niya sa akin? Pumasok ako sa aming driveway ng tanghali. May pamilyar na kotse na nakaparada sa kalsada. Ang BMW ni Benjo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nandito na siya. Alam niya na. Umupo ako sa aking kotse saglit, hinahawakan ng manibela. Sa pamamagitan ng aking rearview mirror, nakikita ko siyang nakatayo sa aking harapan, mga kamay sa bulsa, naglalakad-lakad. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Aling Helen sa kabilang bahay. Nandito si Benjo. Kung makarinig ka ng sigawan, pakiusap, pumunta ka rito. Agad siyang sumagot. Nakabantay ako. Sabihin mo lang. Huminga ako ng malalim at bumaba ng kotse. Napalingon si Benjo sa tunog ng pagbukas ng aking pinto. Namumula ang kanyang mukha, mahigpit ang kanyang panga. Ma, sabi niya, ngunit hindi ito pagbati. Isa itong paratang. Benjo, papunta ako sa aking pintuan, hawak ang mga susi. Hinaharangan niya ang aking daan. Anong ginawa mo? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Pinanatili kong kalmado ang aking boses kahit na kumakabog ang aking pulso. Yung mga account ma, yung pondo para sa kolehiyo, yung investment account, yung savings account, lahat nawala. Hindi, sabi ko ng mahina. Inilipat ko. Inilipat mo? Tumataas ang kanyang boses. Inilipat mo ang 1,500,000 nang hindi mo ako sinasabi? Hindi ko kailangang sabihin sa'yo. Akin ang pera ko. Akin ang pera ko. Pinag-ipunan mo para sa akin. Sabi mo para sa kinabukasan ko. Tiningnan ko siya noon. Talagang tiningnan ko siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Pero may iba pa sa ilalim nito. Takot. Desperasyon. Para sa iyong kinabukasan iyon, sabi ko. Ngunit ang iyong kinabukasan ay hindi kasama ang pagtrato sa akin na parang hindi ako mahalaga. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa isang iglap lang, nakakita ako ng kumislap sa kanyang mga mata. Pagsisisi. Hiya.
Ngunit pagkatapos ay biglang pumasok ang boses ni Clara. "Benjo, natanong mo na ba siya?" Napalingon ako. Si Clara ay bumababa mula sa passenger seat ng BMW. Ang kanyang designer bag ay nasa kanyang balikat. Ang kanyang ekspresyon ay matalas. Naglakad siya pataas ng driveway na parang siya ang may-ari. Tumataginting ang kanyang mga takong sa semento. "Margaret," sabi niya, "hindi talaga nakangiti. Kailangan nating mag-usap." Hindi ko sila pinapasok sa loob. Tumayo kami doon sa aking porch. Ang simoy ng Disyembre ay humihiwa sa aming mga coat. Sa kabilang kalsada, nakikita ko ang kurtina ni Aling Helen na gumagalaw. Nakabantay siya. "Wala tayong pag-uusapan," sabi ko. Sinusubukang buksan ang aking pinto. Lumapit si Clara, hinaharangan muli ako. "Sa katunayan meron. Ninakaw ninyo ang 1,500,000 ng anak ninyo." "Hindi ako nagnakaw ng anuman. Lagi namang akin ang perang yon." "Ipinangako mo sa kanya," sabi ni Clara, matalim na ang boses, lumalabas na ang tunay niyang pagkatao. "Sinabi mo sa kanya na iyon ang kanyang pondo para sa kolehiyo, ang kanyang mana. Hindi mo basta mababawi iyon." "Kaya ko at ginawa ko." Noong Huwebes ng umaga, nakipagkita ako ulit kay Ate Patty. Pumirma sa bagong testamento na nag-iiwan ng lahat sa isang halo ng mga charity at sa kapatid ng aking yumaong asawa, si Auntie Jean. Binanggit si Benjo para lang ipagkait sa kanya ang anumang mana. "Ito ay magkakabisa kaagad," paliwanag ni Ate Patty, "at isasampa ko ito sa county clerk ngayon." Tumango ako. Ang aking panulat ay nakatutok sa linya ng pirma. Ito na, ang huling hakbang, ang pinakahuling pahayag na hindi na ako magpapamanipula. Pumirma ako. Noong Biyernes, hindi ako bumangon hanggang tanghali. Bumigat ang lahat sa aking dibdib. Tumayo ako para sa aking sarili. Oo, naprotektahan ko ang aking mga ari-arian, pero naputol ko rin ang isang bagay sa aking anak, isang bagay na maaaring hindi na kailanman maayos. Sabado. Nilitanya ni Helen na pumunta ako para sa hapunan. Ayoko. Pero hindi siya tatanggap ng hindi. "Kailangan mo ng pagkain at kailangan mo ng kasama," sabi niya ng mahigpit. 7 ng gabi. "Huwag mo akong piliting pumunta para hilahin ka." Pumunta ako. Ang kanyang asawa, si Tom, ay gumawa ng lasagna at umupo kami sa kanilang mainit na kusina na nag-uusap tungkol sa kahit ano maliban kay Benjo. Ito na ang kailangan ko. Noong Linggo ng umaga, nagising akong kakaiba ang pakiramdam, mas malakas. Nandyan pa rin ang sakit. Pero sa ilalim nito ay may isang matibay na bagay, isang bagay na parang determinasyon. Ginawa ko ang tama. Anuman ang mangyari sa susunod, naprotektahan ko ang aking sarili at hindi ako hihingi ng tawad para doon. Gumawa ako ng kape, umupo sa aking porch sa kabila ng lamig at pinanood ang kapitbahayan na gumigising. Tumunog ang telepono ko, hindi kilalang numero. Muntik ko nang hindi sagutin, pero may nagsabi sa akin na sagutin ito. Aling Nena, isang hindi pamilyar na boses ng lalaki. Si Detective Morris ito mula sa County Sheriff's Office. Tumatawag ako tungkol sa isang investigasyon sa pandaraya na kinasasangkutan ng inyong anak, si Bradley Harrison. Mayroon po ba kayong isang sandali para mag-usap? Masinigpitan ko ang hawak sa telepono. Investigasyon sa pandaraya? Opo, ma'am. Paumanhin po sa pagtawag sa ganitong paraan, lalo na ngayong malapit na ang mga holiday. Maaari po ba tayong magkita? Mas gugustuhin kong pag-usapan ito ng personal. 20 minuto ang lumipas, nakaupo si Detective Morris sa aking sala. Siya ay nasa kanyang 40s, na may pagod na mga mata at isang mabait na mukha na marahil ay nakarinig na ng napakaraming malungkot na kwento. Aling Nena, alam niyo po ba na nag-file for bankruptcy ang anak ninyo 7 buwan na ang nakalipas? Nilingkis ang silid. Ano? Siya at ang kanyang asawa ay naglista ng mga utang na umaabot sa mahigit 3,000. Credit cards, personal loans, pangalawang mortgage sa kanilang bahay. Nagtalaga ang korte ng isang trustee para repasuhin ang kanilang mga asset at liabilities. 3,000. Ang bilang ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Habang sinusuri, patuloy ni Detective Morris, nakahanap ang trustee ng mga irregularidad
malalaking cash deposit na hindi idineklara, mga mamahaling pagbili na ginawa pagkatapos ng bankruptcy filing. Sinasabi ng inyong anak na wala siyang mga asset mula sa pamilya, walang suportang pinansyal, ngunit ang aming investigasyon ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Naglabas siya ng folder. Sa loob ay mga bank statement, account ni Benjo. Naka-highlight sa dilaw ang mga deposito mula sa akin. 75,000, 100,000, 150,000. Hindi niya idineklara ang anuman dito sa korte, sabi ni Detective Morris ng mahina. Iyan ay bankruptcy fraud, Aling Nena. Isa itong federal crime. Naramdaman ko ang pagkahilo. Hindi ko alam. Sumpa ko, hindi ko alam ang mga ito. Naniniwala ako sa inyo. Kaya po ako narito. Kailangan namin ng inyong kooperasyon. Kailangan namin ng dokumentasyon ng bawat transfer na ginawa ninyo sa inyong anak sa nakalipas na 2 taon. Mga petsa, halaga, layunin, at kailangan naming malaman kung pinilit niya kayo sa anumang paraan o gumawa ng mga maling pahayag tungkol sa kung bakit niya kailangan ang pera. Naalala ko ang lahat ng kasinungalingan. Ang mga student loan na marahil ay hindi umiiral, ang mga gastusing medikal na hindi kailanman ipinakita sa akin, ang mga renovation na hindi ko nakita. Nagsinungaling siya, sabi ko. Tungkol sa lahat, tumango si Detective Morris. Pinaghihinalaan namin. Aling Nena, kailangan kong magtanong, nagsara po ba kayo ng ilang account na may access ang inyong anak kamakailan? Opo. Sa linggong ito, malamang nailigtas ninyo ang sarili ninyo sa mas malaking pagkalugi. Ang trustee ay kukunin ang anumang joint assets. Ang inyong anak ay maaaring nagpaplano na ubusin ang mga account na iyon bago sila matuklasan. Mas tumindi ang pagtataksil. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay sinadyang pagnanakaw. Ano na po ang mangyayari? Tanong ko. Ipagpapatuloy namin ang aming investigasyon. Maaari naming kailanganin na kayo ay magpatotoo kung ito ay hahantong sa paglilitis. Sa pansamantala, mariin kong iminumungkahi na putulin ninyo ang lahat ng pinansyal na ugnayan sa inyong anak at sa kanyang asawa. Huwag tumanggap ng tawag na humihingi ng pera. Huwag pumayag sa anumang utang o regalo. Idokumento ang lahat. Tumayo siya para umalis, tapos tumigil sa pinto. Aling Nena, wala po kayong ginawang mali rito. Gusto ng mga magulang na tulungan ang kanilang mga anak. Normal iyan. Inabuso iyan ng inyong anak. Nasa kanya iyan, hindi sa inyo. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa katahimikan ng mahabang panahon. Noong Lunes ng hapon, tumunog ang doorbell. Tumingin ako sa peephole at nakita ko si Clara na nakatayo doon ng mag-isa, may hawak na maliit na regalo. Hindi ko binuksan ang pinto. Margaret, sabi niya, mahina at nagmamakaawa. Alam kong nandyan ka. Please, gusto ko lang mag-usap. Katahimikan. Nagdala ako ng peace offering, ang paborito ninyong tsokolate. Sobrang sorry ako sa lahat. Sorry din si Benjo. Stress kami at may mga bagay na nasabi kami na hindi namin ibig sabihin. Please, pwede ba tayong mag-usap? Tumayo ako sa kabilang panig ng pinto. Pinapanood siya sa peephole. Namimiss ka namin, patuloy niya. Misery si Benjo buong weekend. Mahal na mahal ka niya, Margaret. Nanay mo siya. Huwag mong hayaang masira ng isang malupit na text message ang lahat. Mapapatawad ng pamilya, iyan ang ginagawa ng pamilya. Napakahalata na ng manipulasyon ngayon, ang malumanay na boses, ang regalo, ang apela sa pagmamahal ng pamilya, wala akong sinabi. Pagkalipas ng 20 minuto, nagbago ang ekspresyon ni Clara. Nawala ang tamis, napalitan ng pagkabigo. Mahigpit niyang ibinaba ang regalo sa porch at umalis. Pinanood ko ang pagkawala ng kanyang kotse, tapos binuksan ko ang pinto at kinuha ang kahon. Ang mga tsokolate ay mura lang mula sa grocery store, hindi yung mamahaling sinasabi niyang paborito ko. Hindi man lang siya nagtangkang magpanggap. Noong Martes, nakipagkita ako kay Helen at 2 pang kaibigan mula sa library, sina Susan at Dorothy, para sa tanghalian. Nag-iisip ako kung sasabihin ko ba sa kanila ang anuman, pero nahulaan na ni Helen na may mali. Sabihin mo na, sabi niya pagkatapos naming umorder. Naging multo ka kaya sinabi ko sa kanila. Hindi lahat, hindi ang detective o ang investigasyon sa pandaraya, pero sapat na. Ang pera,
Ang malupit na mensahe, ang komprontasyon, tahimik sila sandali. Tapos lumapit si Dorothy sa mesa at hinawakan ang aking kamay. Ginawa mo ang tama. Ginawa ko ba? Siya ang anak mo at ikaw ang kanyang ina, sabi ni Susan ng mahigpit. Hindi ibig sabihin niyan na pwede kanyang tratuhin na parang basura. Sinubukan ng anak ko ang katulad nito, 5 taon na ang nakalipas. Hindi kasing grabe, pero katulad. Alam mo ba ang ginawa ko? Tinanggal ko siya ng lubusan. Pinakamahusay na desisyon na nagawa ko. Naging maayos din ang kanyang buhay sa huli, bumalik at humingi ng tawad. Pero kailangan niyang marating ang pinakababa muna. Paano kung hindi na bumalik si Benjo? Bulong ko. Mahinahon ang boses ni Helen. Kung gayon, hindi na. Margaret, hindi mo pwedeng sunugin ang sarili mo para painitin ng iba. Kahit ang iyong anak, nararapat sa iyo ang paggalang, nararapat sa iyo ang kabutihan. Kung hindi kayang ibigay iyan ni Benjo, kung gayon, hindi niya karapat-dapat ang iyong pera o ang iyong oras. May isang bagay sa loob ko ang nabuksan. Tapos nagsimula akong umiyak doon mismo sa restaurant at pinalibutan ako ng aking mga kaibigan. Hindi sila nang husga, hindi nila sinabing patawarin ko siya. Niyakap lang nila ako. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Dorothy. Nandito kami, kahit ano ang kailangan mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naniwala ako sa kanila. Noong Miyerkules ng gabi, 1 linggo bago ang Pasko, bumalik sila ng sabay. Nagdedekorasyon ako ng aking maliit na puno, isang simpleng 3 talampakan na binili ko para sa aking sarili nang tumunog ang doorbell. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko silang pareho na nakatayo sa porch. Mukhang pagod si Benjo, determinado si Clara. Isinaalang-alang ko ang hindi pagsagot, pero may nagsabi sa akin na ang komprontasyong ito ay hindi maiiwasan. Mas mabuting harapin ito ngayon sa aking mga kondisyon. Binuksan ko ang pinto, pero tumayo ako sa doorway, hinaharangan ang pagpasok. Ma, sabi agad ni Benjo. Please, pakinggan mo lang kami. Ming minuto, iyon lang ang hiling namin. May 5 minuto kayo sa labas. Nanliit ang mga labi ni Clara, pero tumango siya. Sige, Margaret, naparito kami para humingi ng tawad. Taus-puso kaming humihingi ng tawad. Mali kami. Ang mensaheng iyon ay malupit. Ang paraan ng pagtrato namin sa iyo ay mali. Nakikita na namin iyan ngayon. Mukhang inensayo niya, parang nag-practice siya ng speech na ito sa kotse. Sige na, sabi ko nang walang kinikilingan. Nagpatuloy si Benjo. Ma, nakakaranas kami ng napakalaking stress, pinansyal na stress. Ayokong pabigatan ka sa mga problema namin, kaya sinubukan kong ayusin ito mag-isa. Pero mali ang pag-aayos ko. Minamaliit ko ang iyong kabutihan. Hindi ako nandyan para sa iyo noong kailangan mo ako. At naputol siya, nagpapalitan sila ng tingin. At gusto naming ituwid iyon, sabi ni Clara. Gusto naming magsimula muli, malinis na simula. Darating kami para sa Pasko. Buong araw namin kayong makakasama. Tutulungan ka pa naming magdekorasyon. Bilang kapalit ng ano? Kumurap si Clara. Ano? Ano ang gusto ninyo bilang kapalit? Dahil hindi ito tunog ng paghingi ng tawad. Mukha itong negosasyon. Namula ang mukha ni Benjo. Ma, hindi iyan patas. Sinusubukan namin. Sinusubukan ninyong makuha muli ang access sa pera ko, sabi ko ng mahinahon. Iyon ba ang tungkol dito? Napagtanto ninyo na sarado na ang mga account at kailangan ninyong buksan muli. Hindi iyon, nagsimula si Clara. Nakausap ko si Detective Morris. Ang epekto ay agad-agad. Namutla si Benjo. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Nakausap ninyo ang pulis, bulong ni Benjo. Nakipag-ugnayan sila sa akin tungkol sa inyong investigasyon sa bankruptcy fraud, tungkol sa 3,000 na utang na hindi ninyo kailanman binanggit, tungkol sa kung paano kayo nagsisinungaling sa korte ng bankruptcy. Ma, kaya kong magpaliwanag. Kaya mo? Kaya mo bang ipaliwanag kung bakit sinabi mo sa korte na wala kang mga asset mula sa pamilya habang ginagamit mo ang aking mga account? Kaya mo bang ipaliwanag kung bakit kinuha mo ang pera ko sa pamamagitan ng maling mga pahayag? Kaya mo bang ipaliwanag? Desperado kami. Humawak ang boses ni Clara na wala ang mahinahong fasad. May ideya ka ba kung ano ang pakiramdam?
Ang mga nagpapautang ay tumatawag araw-araw. Ang mga banta ng foreclosure. Nalulunod kami, Margaret. Kailangan namin ng tulong. Kaya nagsinungaling kayo sa akin. Ginawa namin ang kailangan naming gawin. Tiningnan ko ang aking anak. Nakatitig siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na mga kamao. Benjo, sabi ko ng mahina, tumingin ka sa akin. Ginawa niya. May mga luha sa kanyang mga mata ngayon. Minahal mo ba ako? O ako lang ba ay isang bank account para sa iyo? Ma, syempre mahal kita. Kung gayon, bakit? Naputol ang aking boses. Bakit mo ako tinrato na parang wala lang? Hindi ko ibig sabihin, binitawan niya ang mga salita. Nahihiya ako. Ayokong malaman mo kung gaano ko sinira ang sarili ko. Kaya kinuha ko ang pera mo at sinabi ko sa sarili ko na pansamantala lang ito. Nababayaran kita kapag nakabangon na kami. Ngunit pagkatapos ay lumala ang mga bagay at mas kailangan ko. At ako, tumigil siya. Patawarin mo ako. Sobrang sorry ko, ma. Sa isang sandali, halos naniwala ako sa kanya. Halos abutin ko siya para aliwin siya. Pero pagkatapos ay nagsalita si Clara. Ang lahat ng ito ay napaka-touching. Pero maaari ba nating pagtuunan ng pansin ang totoong problema? Margaret, kung magpapatotoo ka laban kay Benjo, maaari siyang makulong. Federal prison. Yun ba ang gusto mo? Sirain ang buhay ng sarili mong anak? Ang manipulasyon ay napakalinaw, napakahalata. Wala akong sinira, sabi ko. Si Benjo ang gumawa nito sa pamamagitan ng pagsisinungaling, sa pamamagitan ng pandaraya. Siya ang iyong anak at siya ay isang matanda na gumawa ng mga desisyon, masasamang desisyon. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Lumapit si Clara, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang selfish mo. Nakaupo ka sa buong yaman ni Roberto habang nawawala ang lahat sa amin at hindi ka man lang aalis sa property ko. Ang aking boses ay parang yelo. Kayo na pareho. Ngayon na. Hindi pa tayo tapos. Oo, tapos na kayo. Kung hindi kayo umalis sa loob ng 10 segundo, tatawagan ko ang pulis. Mukhang gusto ni Clara akong suntukin. Hinawakan ni Benjo ang kanyang braso, hinila siya pabalk. Tara na, sabi niya ng mahina. Benjo, sabi ko, tara na. Umalis sila. Si Clara ay nakikipagtalo pa rin sa kanya habang sila ay sumasakay sa kotse. Pinanood ko silang umalis, ang buong katawan ko ay nanginginig. Nang mawala sila, sinara ko ang pinto at nilak ito. Tapos sinuri ko ang bawat bintana, bawat lock, kumakabog ang puso ko. Ipinakita nila ang kanilang tunay na mga mukha ngayong gabi. Ang mga maskara ay nawala na. Ang galit ni Clara. Ang mahinang pagtatangka ni Benjo na manipulahin sa pamamagitan ng pagsisisi. Hindi ako ligtas. Hindi habang sila ay desperado. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Detective Morris. Nag-iwan ako ng voicemail na naglalarawan ng pagbisita, kanilang mga banta, lahat. Tapos tinawagan ko si Ate Patty. Pumunta sila sa bahay ninyo? Tanong niya ng mahigpit. Pagkatapos ng lahat? Opo. Margaret, gusto kong mag-file kayo ng restraining order bukas, sa unang pagkakataon. Mukhang sobra naman. Nagbanta sila sa iyo. Sila ay nasa ilalim ng federal investigation. Sila ay desperado at galit. Ito ang panahon na nagiging mapanganib ang mga tao. Pakiusap gawin ito para sa akin, para sa inyong sarili. Pumayag ako. Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Bawat tunog ay nagpapatalon sa akin. Bawat kutseng dumaan ay nagpapatingin sa akin sa mga bintana. Pero sa ilalim ng takot ay may iba pa. Determinasyon. Hindi ako susuko. Hindi ko sila hahayaang manalo. Ang pagdinig para sa restraining order ay nakaschedule para sa Lunes bago ang Pasko. Umupo ako sa courtroom kasama si Atenor Patty sa aking tabi. Ang aking mga kamay ay nakatiklop sa aking kandungan. Pinapanood si Benjo at Clara na pumasok kasama ang kanilang abogado, isang matalas na babae na nakasuot ng mamahaling suit, na agad na sumubok na makipag-ayos para sa pagkaantala. Ang hukom, isang babaeng may kulay abo na buhok na nagngangalang Judge Rodriguez, ay hindi pumayag. Nandito na tayo, lahat ay naroon, magpapatuloy tayo.
Aling Nena, maaari ninyong ilahad ang inyong kaso. Tumayo si Attorney Patty. Your Honor, ang aking kliyente ay humihingi ng proteksyon mula sa kanyang anak at manugang dahil sa isang pattern ng financial exploitation, harassment at mga banta na lumala ng malaki sa nakalipas na 2 linggo. Inilahad niya ang lahat sa hukom, ang mga naidokumentong transfer na umaabot sa 4,350,000, ang mga sinarang account, ang malupit na text message, ang komprontasyon sa aking porch, ang mapanirang pagbisita noong nakaraang Miyerkules. Nakipag-ugnayan na rin ang mga awtoridad ng federal sa Aling Nena na nag-iimbestiga ng mga alegasyon ng bankruptcy fraud laban sa kanyang anak. Pagtatapos ni Attorney Patty, ang mga respondent ay desperado at nagpakita na sila ay gagamit ng pananakot upang muling makuha ang access sa kanyang pananalapi. Tumayo ang abogado ni Benjo. Your Honor, ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya na pinalalaki ng sobra. Kinikilala ni G. Harrison na naging strained ang relasyon pero itinanggi niya ang anumang mga banta o panliligalig. Mahal niya ang kanyang ina. Gusto lang niyang makipagkasundo. Talaga ba? Tumingin si Judge Rodriguez kay Benjo. G. Harrison, nagpadala ba kayo ng text message sa inyong ina na nagsasabing, sa pag-quote, mas mahalaga sila kaysa sa iyo? Nag-alinlangan si Benjo. Ako? Oo, Your Honor, pero galit ako. Hindi ko ibig sabihin. Tinanggap ninyo ang humigit kumulang 4,350,000 mula sa inyong ina sa loob ng 18 buwan? Nagmaalok siya ng tulong. Nabayaran ba ninyo ang alinman dito? Katahimikan. G. Harrison, nag-file ba kayo ng bankruptcy 7 buwan na ang nakalipas? Oo, pero hindi ko inakalang kailangan kong gawin. Ito ay regalo, hindi utang. Isang regalo na ngayon ay inaangkin ninyong may karapatan kayo. Matulis ang boses ng hukom. Isang regalo na kinumpronta ninyo ang inyong ina nang saraduhin niya ang sarili niyang mga account. Biglang sumandal si Clara. Your Honor, maaari po ba akong magsalita? Nagulat ang hukom pero tumango. Sige na, Gingy Harrison. Naglilingkan si Margaret, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Naiinis siya na pinili naming ipagdiwang ang Pasko kasama ang aking pamilya sa halip na siya. Ang lahat ng ito ay paghihiganti. Gusto niyang parusahan kami sa pagkakaroon ng sarili naming buhay. Ginagamit niya ang legal na sistema para... Jean, Harrison, pinutol ng hukom. Sinabi ninyo ba sa inyong biyenan na ang inyong mga magulang ay mas mahalaga kaysa sa kanya? Nag-alinlangan si Clara. Hindi ko isinulat ang mensaheng iyon. Ngunit alam ninyo ito, naiirita si Benjo. Hindi niya dapat sinabi iyon nang ganoon. Ngunit bumisita ba kayo sa tahanan ni Ginger Harrison noong nakaraang Miyerkules ng gabi? Opo, para humingi ng tawad. At ginawa ba ninyo sa pagbisitang iyon na tawagin siyang isang selfish? Naging maputla ang mukha ni Clara. Hindi, iyon ay kinuha sa konteksto. Nagagamit ba ninyo o hindi ang mga salitang iyon? Opo. Tahimik ang courtroom. Tumingin si Judge Rodriguez sa akin. Ging Harrison, may gusto pa po ba kayong idagdag? Tumayo ako, matatag ang aking boses. Your Honor, minahal ko ang aking anak. Binigay ko sa kanya ang lahat ng aking makakaya. Sinusuportahan ko siya sa buong buhay niya. Noong kailangan niya ng pera, binigay ko. Noong kailangan niya ng tulong, inalok ko ito. Hindi ako humingi ng anuman kapalit maliban sa paggalang at katapatan. Tiningnan ko si Benjo. Nakatitig siya sa mesa. Hindi niya maibigay sa akin kahit yun man lang. Nagsinungaling siya. Nagmamanipula siya. Ginamit niya ang aking pagmamahal. At noong sa wakas ay naprotektahan ko ang aking sarili, siya at ang kanyang asawa ay dumating sa aking tahanan ng 2 beses para manakot at manggulo sa akin. Hindi ko siya gustong parusahan, Your Honor. Gusto ko lang maging ligtas. Salamat, Gong Harrison. Sinuri ng hukom ang kanyang mga tala. Batay sa mga ebidensyang ipinakita at sa mga testimonya, ibinibigay ko ang restraining order. Si G at Gong Gaynor Harrison ay ipinagbabawal na makipag-ugnayan kay Margaret Harrison ng direkta o hindi direkta sa loob ng 1 taon.
Kailangan nilang manatili sa layong hindi bababa sa 500 talampakan mula sa kanyang tahanan, lugar ng trabaho at sasakyan. Ang paglabag sa utos na ito ay magreresulta sa agarang pag-aresto. Bumaba ang martilyo. Bumagsak ang ulo ni Benjo sa kanyang mga kamay. Si Clara ay bumuga ng tunog na nasa pagitan ng paghingal at paghikbi. Ang abogado nila ay nakatayo na, nakikipag-usap tungkol sa mga apela. Pero hindi ako nakikinig. Tapos na. Tumayo ako at lumabas ng courtroom. Si Attorney Patty sa aking tabi sa hallway. Sa wakas ay nakahinga ako. "Magaling ang pagkakagawa mo dyan," sabi ni Ate Patty. Nagsabi lang ako ng totoo. Ang totoo ay makapangyarihan, lalo na laban sa mga kasinungalingan. Sa likuran namin, narinig ko ang malakas na mga boses. Si Clara at Benjo na nakikipagtalo sa kanilang abogado. Isang bagay tungkol sa pera para sa apela. Pera na wala sila. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sa labas, ang hangin ng taglamig ay malamig at malinis. Ang mga hagdan ng courthouse ay walang laman maliban sa ilang taong nagmamadaling dumadaan. Ang mga dekorasyon ng Pasko ay nakasabit sa bawat poste ng ilaw. Mga paalala ng holiday na magpapalipas ako ng mag-isa. Pero hindi ako malungkot. Malaya ako. Nag-buzz ang telepono ko. Text mula kay Helen. "Kumusta ang lakad?" Ngumiti ako at nag-reply. "Nanalo ako." Lumitaw agad ang 3 tuldok. "Tapos hapunan sa bahay ko ngayong gabi. Nagdiriwang tayo." Tumingin ako pabalik sa courthouse ng isang beses pa. Sa pamamagitan ng mga salamin na pinto, nakikita ko sina Benjo at Clara na nakikipagtalo pa rin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at desperasyon. Ginugol ko ang 34 taon sa pagmamahal sa aking anak, nagsasakripisyo para sa kanya, sinusubukang bigyan siya ng pinakamahusay na buhay na posible at binayaran niya ako ng mga kasinungalingan at pang-aabuso. Pero hindi na ngayon. Humakbang ako patungo sa aking kotse, mataas ang ulo. Ang laban ay tapos na, nanalo ako. Ang pagpapatuloy, 3 linggo ang lumipas. Sa isang malamig na umaga ng Enero, umupo ako sa opisina ni Attorney Patty muli. Sa pagkakataong ito, ang balita ay hindi tungkol sa proteksyon. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang federal na taga-usig ay formal na nag-file ng kaso laban kay Benjo para sa bankruptcy fraud. Sabi ni Ate Patty, inilalagay ang mga dokumento sa kanyang mesa. Tinanggap ko ito ng tahimik. Ping sa taon? Paano si Clara? Nakalista siya bilang kasabwat, pero nakikipagtulungan siya sa mga taga-usig kapalit ng immunity. Sa esensya, siya ay magpapatotoo laban kay Benjo. Siyempre, ganun nga. Kapag naging mahirap ang mga bagay, inalagaan ni Clara ang sarili niya. Mayroon pa, patuloy ni Attorney Patty. Nakuha ng bankruptcy trustee ang kanilang bahay. Sila ay papalabasin sa susunod na buwan. Ang korte ay nag-freeze na rin ng lahat ng kanilang natitirang mga ari-arian habang hinihintay ang criminal investigation. Wala na silang wala, Margaret. Sila ay ganap na walang pera. Dapat ay may naramdaman ako. Simpatiya, pagsisisi, anumang maternal instinct para tumulong. Pero naramdaman ko lang ang isang malamig, malinaw na katiyakan na ito ay katarungan. Sinubukan ni Benjo na makipag-ugnayan sa iyo noong nakaraang linggo. Dagdag ni Attorney Patty, 4 na beses sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, ang kanyang abogado, ang nanay ni Clara, kahit isang kaibigan mula sa kanyang kolehiyo, lahat ay nagtatanong kung isasaalang-alang mo ba ang pagtulong sa kanyang mga bayarin sa abogado. Ano ang sinabi ninyo sa kanila? Na mayroon kayong restraining order at anumang karagdagang pagtatangka na makipag-ugnayan sa inyo ay idedeklara sa pulis. Tumigil na sila. Magaling. Sumandal si Attorney Patty. Margaret, nakapag-handle na ako ng maraming kaso ng pamilya. Ito ay kakaiba dahil nanindigan kayo. Karamihan sa mga magulang sa inyong posisyon ay sa huli ay sumusuko. Sila ay nagbabayad ng mga legal na bayarin. Sila ay nagbabayad ng mga legal na bayarin, hindi ninyo ginawa. Dapat ba akong gumawa? Empathetic ang kanyang boses. Ang ginawa ni Benjo ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang sinadyang pattern ng pang-aabuso. Karapat-dapat siyang harapin ang mga kahihinatnan. At karapat-dapat kayong mamuhay ng walang bigat na iyon. Ang Pebrero ay nagdala ng karagdagang balita sa pamamagitan ni Helen.
na narinig ito mula sa kanyang hairdresser, na narinig ito mula sa kapatid ni Clara. Nag-file si Clara ng divorce, lumipat siya pabalik sa kanyang mga magulang, iniwan si Benjo na humarap sa mga legal na proseso ng mag-isa. Nagbigay siya ng panayam sa isang lokal na news website tungkol sa pagtakas mula sa isang toxic na kasal at pagiging minanipula ng kanyang asawa. Inilarawan niya ang sarili bilang isa pang biktima. Si Benjo naman ay nakatira sa isang murang apartment sa silangang bahagi ng bayan, nagtatrabaho ng 2 trabaho para bayaran ang isang public defender dahil hindi na niya kayang bayaran ang private counsel. Ang kanyang trial date ay nakaschedule para sa Abril. Noong Marso, nakasalubong ko ang nanay ni Clara sa grocery store. Nagkunwari siyang hindi ako nakikita sa una, pero naglakad ako diretso sa kanyang cart. "Kumusta, Linda?" Nagulat siya, tapos naging hindi komportable. "Margaret, hindi ko alam na namimili ka rin dito. Namimili ako rito ng 30 taon. Tumayo kami doon ng awkward ng ilang sandali. Sa huli, nagsalita si Linda. Sinabi ni Carol sa akin ang nangyari. Ang kanyang panig, gayunpaman. Sabi niya, inabuso ka ni Benjo. Ginawa niya. Sinabi rin niya na tumanggi kang tulungan siya sa kanyang mga legal na bayarin. Tama yon. Tumigas ang ekspresyon ni Linda. Siya ang anak mo, Margaret. Paano ka makatayo at manood na mawala ang lahat sa kanya? Nakipagtagpo ako sa kanyang tingin ng matatag. Inuna niyang kunin ang lahat mula sa akin. Ang aking pera, ang aking tiwala, ang aking dignidad. Ginawa niya ang kanyang mga pagpili, Linda. Ngayon ay namumuhay siya kasama ang mga iyon. Walang puso ka. Hindi, sabi ko ng mahina. Inuna ko na ang sarili ko. Hindi. Umalis ako, iniwan siyang nakatayo doon. Ang paglilitis ni Benjo ay tumagal ng 3 araw noong Abril. Hindi ako dumalo, pero si Attorney Patty ay pumunta at nagbigay sa akin ng mga update araw-araw. Ang mga ebidensya ay napakalaki, mga bank records, mga email kung saan tinalakay ni Benjo ang pagtatago ng mga asset, testimonya mula sa bankruptcy trustee. Kahit si Clara ay nagpatotoo, naglalarawan ng mga pag-uusap kung saan tahasang tinalakay ni Benjo ang paggamit ng pera ng kanyang ina nang hindi ito idinedeklara. Ang hurado ay nag-usap ng 4 na oras, guilty sa lahat ng bilang. Hinatulan siya ng hukom ng 3 taon sa federal prison na may credit para sa oras na ginugol. Siya ay magiging eligible para sa parole sa loob ng 18 buwan kung magpapakita siya ng mabuting pag-uugali at magbabayad ng restitution. Restitution na wala siya. Nang sabihin ito sa akin ni Attorney Patty, umupo ako ng tahimik ng mahabang sandali. Ano ang nararamdaman mo? Tanong niya ng mahinahon. Natapos na, sabi ko. Sa wakas ay tapos na. Noong Mayo, nakatanggap ako ng sulat mula kay Benjo. Na-forward ito sa pamamagitan ni Attorney Patty. Nauna niya itong sinuri upang matiyak na hindi nito nilalabag ang restraining order. Ito ay 7 pahinaang haba, nakasulat sa kamay sa dilaw na legal na papel. Humingi siya ng tawad, nagpaliwanag siya. Detalyado niyang inilarawan ang addiction sa pagsusugal na nagsimula ng maliit at lumala. Ang mga utang na dumami, ang takot, ang mga kasinungalingan, ang paraan ng pagtulak ni Clara sa kanya na humingi pa sa akin, higit pa, laging higit pa. Sinisi niya ang sarili niya. Sinisi niya si Clara. Sinisi niya ang kanyang addiction. Sa dulo, humingi siya ng kapatawaran. Hindi pera, hindi tulong, kundi kapatawaran lang. Binasa ko ang sulat ng 3 beses. Tapos inilagay ko ito sa isang drawer at hindi sumagot. Marahil sa hinaharap ay mapapatawad ko siya. Marahil sa hinaharap ay bibisitahin ko siya sa bilangguan. Pero hindi ngayon. Ngayon ako ay gumagaling. Inaayos ko ang aking buhay nang wala siya. At sapat na iyon. Dumating ang tag-init sa aking maliit na bayan na may maliwanag na ginintuang init. Nagising ako bawat umaga sa huni ng ibon at kape sa aking porch, nanonood ng pagkabuhay ng kapitbahayan. Nagbago ang aking buhay sa mga paraang hindi ko inaasahan. Ipinakilala ako ni Helen sa kanyang book club at nahulog ako sa pag-ibig sa grupo ng mga babae na nagtitipon bawat Huwebes ng gabi para pag-usapan ang mga nobela at uminom ng alak. Sila ay matalino, nakakatawa, hindi magalang.
Pinapatawa nila ako hanggang sa sumakit ang aking mga tagiliran. Nakumbinsi ako ni Susan na mag-volunteer sa lokal na women's shelter. Tinutulungan ang mga residente sa mga klase sa financial literacy. Tinuturuan sila tungkol sa mga budget, ipon, pagkilala sa financial abuse. Nakakita ako ng layunin dito, pagtulong sa iba na maiwasan ang aking naranasan. Nagsimula kaming kumuha ni Dorothy ng watercolor classes tuwing Sabado ng umaga. Hindi ako magaling, pero wala akong pakialam. Ito ay mapayapa, meditative. Noong Hunyo, naglakbay ako sa Maine na ipinagpapaliban ko sa loob ng maraming taon. May araw sa isang coastal cottage, nagbabasa at naglalakad sa dalampasigan. Nag-isa ako at minahal ko ang bawat minuto. Nagsimula akong makipag-date muli. Walang seryoso, kapilang kasama ang isang retiradong guro na nagngangalang Frank na nagpapatawa sa akin at hindi kailanman nagtanong tungkol sa aking anak. Masarap pakiramdam na gusto ako para sa aking sarili, hindi para sa aking pera. Ang aking bahay ay iba na ngayon, mas magaan. Naredecorate ko ang guest room na palaging kwarto ni Benjo para maging art studio. Nagbigay ako ng mga gamit noong bata pa siya na aking hinuhugot. Ginawa kong akin ang espasyong iyon. Ang restraining order ay epektibo pa rin. Hindi ito nilabag ni Benjo. Hindi ko siya narinig ng direkta, pero narinig ko ang tungkol sa kanya sa pamamagitan ng maliit na bayan. Dumating ang balita. Si Benjo ay inilipat sa isang minimum security federal facility 3 oras ang layo. Nagtatrabaho siya sa library ng bilangguan na sinusubukang iwasan ang problema. Lumipat si Clara sa Arizona kasama ang isang bagong kasintahan. Nagpo-post ng mga larawan sa social media ng mga resort pool at mamahaling hapunan. Pero ang hairdresser ni Helen ay kapatid ng hairdresser ni Clara na nagtatrabaho sa resort na iyon. Si Clara ay aktwal na isang cocktail waitress, halos hindi nakakaraos. Ang mayamang kasintahan ay isang kasinungalingan. Nang makasalubong ni Linda si Helen sa botika, mukha siyang 10 taong mas matanda. Hindi na kami kinakausap ni Carol, sabi niya ng mahina. Pagkatapos niyang magpatotoo laban kay Benjo, pinutol niya tayong lahat. Nailipat ito ni Helen sa akin na nakataas ang kilay. Karma. Noong Agosto, nakatanggap ako ng isa pang sulat mula kay Benjo, mas maikli sa pagkakataong ito. Ma, hindi ko inaasahan na sasagot ka. Gusto ko lang malaman mong malinis na ako ng axe na buwan. Dumadalo ako sa mga GA meeting dito. Binubuo ko ang aking sarili. Naiintindihan ko na ngayon ang ginawa ko sa iyo. Hindi lang ang pera, ang tiwala, ang pagmamahal. Ako ay isang kakilakilabot na anak. Karapat dapat ka sa mas mabuti. Sana ay masaya ka, ma. Pagmamahal, Benjo. Tinupi ko ang sulat ng maayos at inilagay ito kasama ng una. Nanatili sila sa drawer, hindi kinilala. Ang Setyembre ay nagdala ng aking ika-69 na kaarawan. Naglunsad si Helen ng isang sorpresa party, ang aking book club at mga kapitbahay lang, cake at champagne sa kanyang bakuran. Binigyan nila ako ng mga nakakatawang regalo. Isang t-shirt na may nakasulat na, "Nevertheless, she persisted." Isang coffee mug na may, "World's Okayest Painter." Isang gift certificate para sa art supply store. Tumawa ako hanggang sa umiyak ako. Noong gabing iyon, nag-iisa sa aking porch na may alak, inisip ko ang nakaraang taon. Nawala ko ang aking anak? Oo, pero nabawi ko ang aking sarili. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi dapat magastos ang lahat, na ang mga hangganan ay hindi makasarili, na ang pagprotekta sa sarili ay hindi pagsuko. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi laging dugo. Minsan ang pamilya ay si Helen na nagdadala ng sabaw. Si Susan na nagte-text sa akin ng mga nakakatawang meme. Si Dorothy na nagpapatawa sa akin sa art class. Natutunan ko na ako ay mas malakas kaysa sa aking nalalaman. Noong Oktubre, inaresto si Clara sa Arizona sa pagsusulat ng mga bad check, maraming bilang. Nag-iipon siya ng mga bayarin sa buong bayan, nagsusulat ng mga check mula sa mga saradong account. Nakapag-bail siya pero nahaharap sa paglilitis. Ang kanyang mamahaling abogado ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Paulit-ulit na kasaysayan. Wala akong naramdaman ng marinig ko. Walang kasiyahan, walang awa, wala lang. Noong Nobyembre, tumawag ang parole officer ni Benjo.
Si Benjo ay ilalabas sa Disyembre, 2 buwan ng maaga para sa mabuting pag-uugali. Nagtanong siya ng pahintulot na sumulat sa iyo ng isa pang sulat, sabi ng opisyal, para ipaalam sa iyo ang kanyang mga plano sa paglaya at siguruhin sa iyo na hindi siya babalik sa lugar na ito. Lumilipat siya sa Ohio para tumira kasama ang kapatid ng kanyang ama. Ang sulat ay dumating 1 linggo pagkatapos. Mga katotohanan lang, ang kanyang release date, ang address ng kanyang tiyuhin sa Cleveland, ang kanyang intensyon na lumayo. Hindi na kita guguluhin, ma, nangangako akong mabubuhay ka ng walang pag-aalala na darating ako. Patawarin mo ako sa lahat. Sana ay maging masaya ka. Binasa ko ito ng 1 beses at inilagay ito kasama ng iba pa. Tapos sinarado ko ang drawer at nagpunta para makipagkita kay Helen para sa tanghalian. Ang aking buhay ay puno. Ang aking puso ay gumagaling. At sa wakas ay masaya na ako. Kaya, heto ako, halos 70 taong gulang, buhay na patunay na hindi pa huli ang lahat para ipagtanggol ang iyong sarili. Natutunan ko na ang pagmamahal na walang paggalang ay manipulasyon. Na ang pamilya ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na samantalahin. Na minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang sabihin ang hindi sa mga taong pinakamamahal mo. Gumawa ng kanyang mga desisyon ang aking anak. Gumawa ako ng akin. Hindi ko pinagsisisihan ang pagprotekta sa aking sarili. Ano ang gagawin ninyo? Magpapatuloy ba kayo sa pagbibigay o gagawa ba kayo ng linya? Pag-isipan ninyo ito. At kung may isang tao sa inyong buhay na tinatrato kayo na parang ATM sa halip na tao, pamilya man o hindi, baka oras na para isara ang mga account na iyon. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay makatulong ito sa isang tao doon na mahanap ang kanilang sariling lakas. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Karapat-dapat kayo